Okay, itong si Vice President Sara Duterte, walang katala-dala sa fake news at sa kanya pa mismo nang gagaling, ayon kay Atty. Claire Castro. Ito yung nagbunso dun sa akasasyon na bago na ng mga gimmick nitong si Vice President Sara Duterte. Sa Estados Unidos sa Amerika, meron daw condo unit na minamatay daw doon at na-overdose sa cocaine, pinagbabawal na gamot, at nandun daw siya First Lady Lisa Marcos. Ito naman si Kitty na sasalakayin din ng PNP CIDG saka PNP SAF ang kanilang balwarte, ang kanilang mga bahay-bahay nitong mga nasabing otoridad na pinabulaan na naman ng PNP. At mag-iimbestiga sila kung saan nanggaling yung fake news na yan. Ang tropa ni Kitty na Paulo din ang pangalan, nag-live, parang naparod pang mokong, na at namang nagdadrama lang itong mga tao, totoo lang, na kapag sila kung ano mga pinagagawa. Ito namang sinasabi ni Vice President Sara Duterte tungkol itong issue na naman ng fake news laban kay First Lady Lisa Marcos ay pinabulaan na naman ni Atty. Claire Castro. So ayan, makikita nyo, sa event kasi daw yun, yung mga araw na binanggit ni Sara Duterte, wala naman daw dun si First Lady Lisa Marcos, wala namang ebidensya Saka kinabi daw cover up yung allegedly pagdukot daw sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, dinala sa ICC pagdukot daw yun. Legal naman, may Interpol warrant nga, warrant of arrest. At nakauwi na si FL Lisa Marcos, so First Lady Lisa Marcos, nung mga bago inaresto ng ICC itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin, hindi namin na-cover up yun at hindi rin kayang patunayan ni Vice President Sara Duterte na nasangkot si First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang krimen sa Estados Unidos. Dati may nangyari ng ganyan na na-hold daw doon sa Estados Unidos si First Lady Lisa Marcos. So ang dami talagang hindi na bago itong fake news niya, masama sa isang second highest official pa nang nagaling ang alleged fake news na disinformation na nangyayaring ganyan. Ang tanong sa ating mga kababayan, maniniwala pa ba kayo dyan? Yung naglabas dati ang grupo nila Duterte, ni Harry Roque pa, isang abogado rin. Tapos hindi raw AI daw yun. Yung lumabas, walang niya AI. Kinonfirm pa ng mga cyber security expert. Yung video AI na nga, AI generated artificial intelligence. So makikita mo talagang puro paninira at ito nga dapat hindi na binibigyan ng pansin ng media nagagamit ang media sa kalokohan ng mga to. Alam na nga lang source ng fake news yan, interview ang media. So ang daming So, etong si Kitty sa kayong tropa niya, kung may kinalaman ito sa fake raid ng PNP SAF sa CIDG, dapat kasunod ng PNP CIDG mismo. Kasi nagkakalat na naman disinformation to, nagkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas sa tao lang. Nag-aaway-aaway mga supporter, nagkakahati-hati ang mga Pilipino. So, hindi po maganda po talaga yan, mga kasama. So, naging vigilant tayo, mainstream media tayo manood kasi may accountability yan, saka magkamali man yung mga yan amin ikagilin yung pagkakamali nila, hindi katulad ng mga ibang vlogger, hindi ko nila lahat, yung ibang vlogger fake news, ang kakapal pa ng mukha yung umamin sa kawalang yan nila, So maging vigilant tayo, may utak naman tayo, huwag tayong pauto sa mga yan. Isipin nyo lang ganito, diba may issue na grabbing corruption yung mga yan, may issue ng pangungurakot. Kung totoo mang ginagawa ng pangungurakot, napabanggit ba nila yung bayan? Napabanggit ba nila yung kasama ba tayo sa kanilang pinaglalaban? Hindi, di ba? Yung nagkaroon sila ng issue, nagkaroon sila ng kaso, ngayon kasama na tayo, sinasabihan nilang kasama ng bayan,
ito'y para daw sa bayan, na ipagtanggol daw sila kasi para sila sa bayan. Yung mga kalokohan ng mga yun, may issue na sila ng korupsyon, meron na silang kaso, tapos isasama tayo sa kanila, sa kanilang mga rally, panawagan na sumama daw tayo sa kanila. Diba, ang selfish ng mga taong ito. Yung iba naman nagpapauto, sama naman na sama, nagpapakalat din ng fake news. So sana maging ang mga Pilipino ngayon magbobotohan, sentensya natin ang boto yung mga yan. Huwag natin iboto yung mga fake news spreader na yung mga Duterte. Alam naman natin hindi dapat silang sagutin, kaya natin sila maklear sa korte. So bibigyan pa ba natin ng pesa sa gobyerno yan? Huwag na. So dito lang po muna yung vlog. Sana wag lang ma-whitewash, parang gano'n. Wag lang sanang mapaliwala itong mga pinagagawa ng mga Duterte na puro fake news. Ang kakapal ng mukha, hindi na nahiya. Si Pulong Duterte na ito, nang bugbog pa, no? Sabi ng depensa nga pala ng mga DDS doon, kasi yung bugaw yan anong tawag nyo kay Pulong Duterte? Ba't kumuha ng yan, babae yan? Di ba dapat kasama siya sa kasong yan kung human trafficking yan? Kung lalo na, hindi natin alam kung minor de edad ba yung mga babae nakuha niya o ano. So, ang imbestigahan dapat ng otoridad yung pareho. So, nandito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.